Hello, world! Hello, universe! And hello, Philippines! Luzon, Visayas, and Mindanao. This is your coach MK again, welcoming you to our talk show, Kamusta Ka? Bagong Pilipinas, with our episode, Buhay ng Seafarers, dito sa Bagong Pilipinas Studio. Okay, ang lagi kong sinasabi, ang buhay ay parang RPM gauge ng kotse. Ang buhay ay tungkol sa paghahanap ng tamang ritmo. Minsan, kailangan mong pabilisin ang takbo, abutin ang iyong mga pangarap at lampasan ang mga limitasyon mo. May mga pagkakataon din na mas mabuti ay mabagal, huminga ng malalim, at maingat na harapin ang mga liko ng buhay. At meron naman mga sandali ayos lang manatila muna sa neutral. Magpahinga, magnilay-nilay at mag-ipon ng lakas bago muling umusad. So, yung RPM revolutions per minute na yan ay hindi lang catchy na pangalan. Ito ay isang makapangyarihang talinghaga para sa mismong buhay natin. Isipin mo kung paano tumatakbo ang makina ng kotse. Nangangailangan ito ng balanse sa pagitan ng bilis at kontrol. Ganyan din ang buhay natin. May mga panahon kailangan mong tapakan ng gas at harapin ang mga hamon. May mga pagkakataon naman na kailangan mong maghinay-hinay at hanapin ang tamang bilis. At may mga sandaling ang mas pinakamahusay ay gawing mong huminto at magnilay-nilay. So ang aming talk show, Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ay yumayakap sa ritmo na ito. Nagbibigay ng gabay at inspirasyon para sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. So kung ikaw man ay nasa yugto ng pagpapabilis patungo sa bagong oportunidad, maingat na tinatahak ang mga kawalan at katiyakan ng buhay o nagpapahinga upang mag-recharge, nandito ang RPM upang tulungan kang manatili sa kontrol at matagpuan ang iyong perpektong balanse. Kaya habang nakikinig po kayo, tutulungan namin kayo na ituno ang inyong buhay. Gagabayan namin kayo kung kailang dapat itulak, pasulong, kung kailangan dapat bumagal, at kung kailan dapat manahimik at magnilay-nilay. So, sama-sama nating tahakin ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay, pabilis patungo sa mas makabuluhan, balanse, at may layuning pamumuhay. This is your coach MK Marlene Krug, hosting for you again. And of course, with me are my beautiful sisters, co-host, Miss Ana Duchier. Yan, 25 years yan sa OFW sa Japan. Now a businesswoman and affiliated as an international travel agency consultant. Andito rin ang ating sexy na Miss Alma Antonio, naging former OFW Qatar. Kakauwi lang niya recently, a month ago. Also, OFW ng Canada, Korea, Japan, and former movie actress. Pero licensed professional lady driver siya ng TESDA NC3 diploma. At nagdadrive itong sexing kaibigan ko ng trailer, ng truck, ng big buses, at mga pang sports cars, syempre. And now, she's a businesswoman and an entrepreneur. Okay, you want to say hi, Miss Ana? Yes! Hello, hello world! At magandang araw sa inyong lahat and welcome sa Kumusta Ka? Ayan, para sa ating mga episode for today ang ating mga seafarer pa rin. Kaya stay tuned kayo mga ka-OFW natin dyan! Okay, this is Anna Dozer and Alma! Kamusta ka aking mahal? Sana'y nasa maputi ka. Hello, I'm Alma Antonio. Welcome to our talk show, Kamusta Ka Bagong Pilipinas? At this is our 5th episode Yes. ng Seafarers. So, watch out and stay tuned. Actually, siya yung part 3 ng Buhay Seafarer. Pero of course, we would like to introduce Yes. si Kuya Noel Ipas Zabat.
Pakitaas po. Noel Sabat. Yes. Yes. He is a seafarer and since 2007, mind you. So third year college student siya and Bachelor of Science in Accountancy and he worked at Diamond Hotel for a year Wow. as pastryman and then 5 years sa Manila Hotel as Wow. pastryman also. So Ah. ayan, sa episode na to tatalakayin natin ang mga karanasan niya bilang OFW seafarer at magbibigay liwanag sa atin ang kanila mga sakripisyo sa barko, mga pangarap at mga pagsubok na kinakaharap nila habang nagtatrabaho at namumuhay malayo sa kanilang minamahal sa buhay. So ayan, pag-usapan natin dito ang seafarer's journey at kung paano minsan nasisira ang mga relasyon. Pero wala ata siyang karelasyon dito ngayon. Okay. So, sa pamagitan ng kwento mamaya ni Kuan, habang tinatanong natin, si Chef, actually Chef Noel, ay tatanungin natin ng maraming questions. Yes. So, presenting to Yes, you, would you dear. like to say, Say something? Chef Noel? Yes, una sa lahat, it's my pleasure na maimbitahan ako dito sapagkat para sa akin, isang Doon po tayo napakalaking pribilehiyo na ma-share yung kagandahan bilang isang seafarer. Ako po kasi ay almost 14 years ako na nagtrabaho sa cruise ship at naka-siyam na barko po ako. Wow. Kaya iba-ibang barko at lahat po naman po kasi yon puro world cruise. cruise. Ibig sabihin, pag world cruise, nililibot niya talaga ang continent. Ang Pag galing. 9 months ka, Cruise. Ito ang pag- type ko. Pag 9 months ka, hindi lang ang continent ng Australia, ng continent ng Asia, continent ng South America. Yun ang world cruise. Mhm. Yung Kaya- continent ng Africa, hindi kasali. Hindi na. Hindi No, na. kasama lahat yun, pati Antarctica at North Pole. Oh, So, naiikot niyo yun Lahat. Mm. Kaya sa World tour, 14 dapat- years na pagbabarko ko, lahat ng mga dreamland ko, natapakan ko. Galing. Galing. So, 14 years ka sa barko. Every 9 months, a year? 9 months ka ba? o 10 months? Actually, iba-iba ang contract na binibigay ng company. Oo. Dahil na-assign ka sa iba't ibang vessel. Mm-mm. May vessel na pag tinawang expedition, like for example sa Antarctica, every season lang. Ang season niya nag-start ng November, nag-e-end ng March. So 5 months ka lang. Oh. Pero kung napunta ka sa barko na hindi season, 9 months to 8 months. Pero regular 8 months. May batas kasi during my time na hanggang 9 months lang talaga. Tapos kapag nag-ask ka ng early, 7. 7. Pag nag-ask ka ng extension hanggang 9, hindi ka pwedeng maging 10. Tapos alis ka na, tapos kuha ka na naman ibang kontrata. Company ang gagawa nun. So, Talaga? May rotation, may tinatawag na operation manager. Siya nakakaalam. so, yung 9 na barko na yon, 9 months. yung 9, Ah. di ba? Siyam na barko Nine. na sakyan mo. For 14 years. Pare-pareho ba ang laki? May maliit, may malaki ring barko? Hindi siya pare-pareho at nakadalawang company ako. Oh. Tapos, etong second ko, ito yung pinakamatagal. Bali, merong 2,000 passengers, Wow. may 500, may 1,000, Wow. at may 200 lang. Ano bang pinakamalaking passenger na cruise? Ay, sa ngayon, ang dami. Pero, ako, hindi ako nakarating dun sa mga giant. Ay, okay. Hanggang 2,000. Gaano kalaki ba yung giant na sinasabi niyo? Ilang Gaya ng pasahero? love boat Opo. ba yan? Nagpa ayun lang. 5,000 passengers. 5,000? Nagpa 5,000 passengers. Dami Almost parang floating huge building. Parang floating island. Exactly. So, sa laki. pag 4,000 to 5,000 plus yung crew nila is 1,400, di ba? Minsan. Sa 1,000 passenger, ang crew normally 300. Parang 70-30. So, gaya yung may dumako ngayon na cruise ship. So, 1,400 ata yung kanyang crew. Mga Nadala. 400 ang mga ano yon, mga
Basta 30% ang alam ko eh. Yeah, basta 1,400 yung crew lang. Yes, Crew so- pa lang, ha? So, malaki siya. Malaki. Giant. Okay, May ka ba? question po ako yung personal po to ng hamon ng mga seafarer, no? So, ang malayo sa pamilya ay isa sa pinakamabigat na bahagi ng pagiging OFW. So, ano naman ang ginagawa ninyo para mapaglabanan nyo ang emotional? Yung ang emosyon, kalungkutan nyo? Actually, very timely and relevant. Parang masaya At si Sir until Joel sa now, barko eh. yan pa rin yung kinaharap ng mga OFW. Para sa akin, dapat meron kang matibay na spiritual. Spiritual. Oo. Mhm. Kasi malaking tulong. Correct. Correct Oo. yan. Kasi minsan, kung absence yung love ng family, Mm-mm. at hindi naman lahat ng time, kasi pressure sa barko eh. Ay, sa Yes. barko ba, may ano ba kayo? May chapel ba kayo? May priest ba doon? Pag malaki ang barko, meron. Okay. Pag maliit, almost Ano yung maliit? 500? yung 200, yung Ay, 500, 500. wala na yun. Okay. Pero pag ang barko talaga malaki, almost kompleto. Galing, may simbahan. Galing, May no? simbahan. Yung last na barko ko na Chapel, 2,000 meron. Wow. Sa charter ginagawa. Tapos may pare on board. So, ikaw, lumakas ang loob mo dahil sa spiritual mo. Sa spiritual and siguro to see situation with silver lining. Ako rin Ang ganun. ibig sabihin, kahit na mapanghamon yung sitwasyon, tingnan mo na lang yung kikita ka, yung mga rewarding, yung mga opportunity, Mm-mm. maraming magandang bagay, pagkain, saka yung friendship Yeah. na ma-establish on board. Yeah. So, yung law of compensation, yung parang sabihin mo na, okay, mahirap nga, pero ang dami yung mga benefits, Exactly, diba? oo. Dahil I've been working here as, kumbaga parang minimum wages, talagang walang mangyayari eh. Oh. Hindi kagaya nung nag-cruise ship ako. Kaya naman ako nag-cruise ship kasi ang pray ko noon ay magkaroon ako ng part sa billing ng bahay na which is hindi nagagampanan ng minimum wages. Correct. Mhm. Hindi Tama. kaya. Mm. Tapos yung nag-dream ako ng something makakatulong ako. Mm-mm. Okay. Kaya yung dream naman na yon nangyari kasi nga yung path na tinahak ko, hotel job, yun talaga yung mag-open ng cruise job. Which is good. Yes, diba? oo. Lahat ng experience mo, bago ka naging seafarer, nakatulong lahat. At that time, exactly, noong 2006, maraming mga principal kasi dumadalaw sa hotel. Lalo na sa mga 5-star, nagpipirata yan. Magbibigay ng papel Para yan. kunin ka. Yes, that's true. Lalo pag nalaman nila na legit ka, na kumbaga 3 years minimum nasa hotel ka, ikaw ang liligawan. Wow. Yun talaga ang pasaporte. Galing. Pero kung ordinary ka lang, suntok sa buwan. Sakat na lang. Kasi Next time exactly, ka na lang, dear. kung ano yung trabaho sa barko, siya yung trabaho sa hotel. Kasi ano yun eh, hotel, Parang floating hotel ang floating cruise hotel ship. ang cruise ship, Parang hotel management. Yes, mga exactly. Kahit, nangyayari Diba, doon. accountancy, ang layo sa Mm-mm. culinary. Nasa lang tubig ka lang. Kaya Parang nga, hotel na rin yun, pero nasa tubig. kaya sobrang thankful ako dun sa mga mentor ko sa Manila Hotel kasi sa kanila nang galing yung skill ko eh. Mm. By the At way, saka you have the name Manila Hotel. Yes, oo. Yes. chef pastries. Oo. It's our favorite. I love Cakes. pastry. Yes. So, nagkaroon siya ng calling na maging seaman. Kasi accountant ka, di ba? Yung accountancy ko, di ko natapos. Oh. Tapos, eventually, I'm very thankful kasi nga, naghanap ako ng alternative. Correct. And Okay. hindi naman ako nabigo. Oo. So, yun, 14 years siya sa barko. Hanggang sa successfully, nag 14 years Ang ako in tagal the mo So, making. ibig sabihin, naging masaya ka dun sa pagiging seafarer mo. Nag-enjoy siya. Mapanghamon ng seafarer dahil given dyan ng homesick, Aha. ang bully, ang races, nepotism, politika. Pero, huwag mong tingnan yun. At saka nasa pakikisama ata. Alam mo yung bullying, seldom ako mabubuli. O yung hindi ako, yung mga ahead. Binubuli yung mga bago. hindi yung mga ganon. ibang, At exactly, yung Yeah, mga okay. nauuna. even yung foreigners. Ah, really?
yes, yung mga races, Mm, kagaya ng mga races. British races yan. Mm. Ay, sorry pero Basta. hindi man lahat. Hindi man lahat. Hindi man lahat. Sorry. Kasi meron akong nakaamo na sobrang baby ako Oo, oo, oo. Binibaby ka Oo, naman. baby. Ah, Pero okay. talagang malala. Pero Pero totoo yan, nag-aral ako sa... merong malala. Nag-aral rin ako Pero sa hindi ko England. dinidiscourage na. Merong malala, Anong bullying? Anong type? Paano? O, paano mo ako binubuli? Ganon. Ay, ganon. Oo, O, ganon. sige, mamaya bubulihin kita ulit. Ang issue kasi ng bully, siguro pag hindi ka submissive. Mhm. Pag hindi ka submissive, kasi sa barko parang kulungan din yan eh. Ah. Kailangan ang attitude mo dyan submissive. Hindi ka maangas. Marunong kang makisama. Correct. Pero pag Aha. nakikita ka ng something, Maangas, oo, medyo mayabang dating. So, pagtitripan ka nila. doon ka yung bully naman na parang distractive. Kagaya nung nasakyan kong barko na puro Pilipino. Pero siguro, siguro happy lang sila na parang mambully, parang ganun, di ba? So, Di ba, ito yung Miss Right? grupo ng mga Ilocano, grupo ng mga Bisaya, Kapampangan, Kapampangan. ng mga Bisaya, Mm-mm. kasi minsan nagsasalita sila ng Mm-mm. sarili nilang wika, kahit na English dapat yung sabihin sa onboard, Mm-mm. parang bully na rin. Sir Mm-mm. Noel, di ba? Ano tawag doon? Dumadaong kayo? Yung stopover. Nag-stopover kayo? Yun yung exciting part. Lalo na pag alam ko na dreamland ko. Oo, oo, oo. Ah, okay. Kaso, ang katotohanan sa barko, Nauubos kung ang mabagal pera. ka, Bagal. kumilos, Mhm. hindi mo maabil yun. Bakit? Okay, Kasi okay. ang may oras. ang trabaho ang mahalaga sa barko. Mm, Lalo kami as a cook, dapat yung completion Bilis na lahat. yung So, completion, tapos na. bawal, like, oo. for example, broken time. Ang schedule ng pasok ay alas 8. Mm, Ang break mo ay 2:30. mm, So, meron kang break hanggang 5:30. So, may 3 hours ka. mm. Mhm. See to it na bago mag 2:30 at magbe-break ka, dapat siguraduhin mo sa pagbalik mo ng 5:30 as a cook. Mm, Ibig sabihin, may 80% completion ka. mm. Para pagbalik mo ng 5:30, kukumpletuhin mo yun. Kasi ang sasuffer mo doon, yung rest mo. Mm. Eh kung gusto mong lumabas, pero incomplete yung preparation mo, What's that? mababarangay ka. Ah, Barangay ang tawag sa amin doon, tatawagin yung ka ni Juan. tatawagin ka Ni ng... shift, ni Kasi, shift. Mm. ang labanan kasi sa barko talaga, times requirement eh. may allowance kayo doon pag lumalabas kayo sa barko? Dumadaon? Wala. Wala. It's Wala. on your money. Airline lang. Gastos. Mga stewardesses pag nasa... Wala, Ay, wala. ano, airlines yun. Kami, pag Sa pupunta barko ka iba. mga different ka. Sariling pera nyo yung sinashopping nyo sa labas. Yes, exactly. Okay. Ah, Hindi naman kami bigyan ng shopping, may allowance. Okay. Allowance. Okay. Normally 3 hours ang break namin. So, ma-consume mo yung 2 oras, itulog mo 1 oras. Okay. Pero kung mabagal ka, hindi mo maabil Ano yun. yung sinasabi nilang nagsasara ang barko? Ano yon? Yung hindi ka na makakasampa kasi naiwan ka na. Di ba maandar yung barko sa gitna May ng dagat? tinatawag Ang tawag po, doon? yung term na yun ay, Hindi siya nakabukas, nagsasara siya. may tawag doon. May tawag doon eh. May term po doon eh. Kasi yung mga seaman, Sailing time, ito yung sailing time. Dapat, yes. at ang sailing ay alas 7 ng gabi. Oo. Dapat andun Ngayon, ka na. sa crew, May calling. dapat 1 hour before. at least 5:30 Andun na. 1 hour on and a board half. ka. Tapos yung pasahero, 1 Ah. hour before sailing, dapat lahat on board Andun na. na. Na-experience ko kasi yan sa Japan. Yung mga seaman, nasarhan sila, hindi sila nakasampa sa barko, natulog sila doon sa club ko, lahat tulog sila doon sa area ko. Bakit babalik pa uli yung Oo, barko? parang, hindi, babalik pa naman. Parang Oh, ganon, okay. naiiwanan. may Akala May ko ganon awol ba? yun. Sabi ni Kapitan, Sa maaawol ka. amin, Parang may ganon akong na-experience. sa amin, automatic yun. Awol. Awol na yun. Awol yun, di ba? Automatic yun kapag hindi ka on board on time. Mm. Agad makikipag-negotiate ang captain sa port. Ibababa ang mga gamit together with the passport. Ang agent na ang siyang magpapauwi sa inyo. Tapos kayo magbabayad ng pamasahe. Ganon. Pauwiin sila. Na Kasi sila hindi sila ang nasunod. sila ang magbabayad ng pamasahe. Tapos meron pa silang violation. Pero pinagsasabihan naman itong mga violation na ganito pang nangyayari bago sila Exactly. sasakay, di ba? Exactly. Alam nila yan. Oo. Ah.
clear, very clear and very Why they do detailed. that na alam na 5 o'clock tapos hindi pa sila pumupunta? Bakit? May plano ba silang magtrabaho sa ibang lugar? Could be, o nakalimutan lang, nag-enjoy masyado kasi meron balita o Mga manginginom at nagsusugal. Ayun. Normally, yun ang mga reason. Yes, yan na Yung mga nga naghahabol. At saka meron na rin nag-aawol, kunwari sa Amerika Oo. o sa Canada, o hindi na sila babalik. Oo. Kasi plano talaga nila doon. Intentional po Especially yun. Intentional. during the times na hindi pa, lenient pa yung pwede ka pang magstay. Eh ngayon, di ka na talaga bibigyan ng magiging residence Mahigpit ngayon, permit mo. mahigpit, Bawal sobrang na kung wala kang visa doon, pauwiin ka pag nahuli ka. You know? So maraming nag-aawol kasi gusto na nilang tumira doon. You know? I see. Pero that's why yung ating programa hindi lang pang OFW, pero para sa mga issue, tatakilin din natin yung mga issue ng mga Filipino residents who are living abroad na hindi gustong umuwi pero walang pamasahe o kaya there's no way, wala silang passport na wala nila and all that. Pero sa another topic naman yan. So, pero I like that. So, interesting yan yun. So, yung emotion naman, habang nasa barko kayo, may mga kaibigan ka ba? O mga ka-work mo? O lalo ng mga Filipino? Paano nila naiibsan ang kanilang kalungkutan? Andyan yung, sabi ko, may balita ako, may narinig ako na minsan natetempt sila. Kung sino. Yung, Temptation. alam mo yung kasabihan na if you cannot be with the one you love the one you're with. Yes. So, ano masasabi mo dyan, Chef? Actually, dapat yung storya na yan ay closed book. Sa barko kasi merong katawagan na ang kwento sa barko lang. Hi? Kaya with Ganon? respect, Walang Sa barko marites. lang? Walang with marites doon. respect sa aking mga friends, Ayan. sa aking mga sister crew and brother crew, siguro yun lang ang may share ko. So, nag-zip. Pero, realidad, it's really happened. Because of loneliness. Correct. Because Marami of ba doon being far. nagkakarelasyon? Nagkakarelasyon, ganon? Nagsusyota sila doon kahit may asawa, ganon? Nangyayari ba yan? Medyo pahapyaw ng konti. Sige, go. Diba? Wait, Kung balik tayo yung- sa loneliness. Hindi, Kung kung hindi yung kung yung mismong kapitan Oh. gawain niya. Oh. Syempre, even the smallest Will do it. will do it. Kasi bawal actually pag may mag-complain, di ba? Doon, bawal lang kung lumabas. I mean, lumabas yung chismis. Issue? Yung Yung chismis? issue. Lumabas, ibig sabihin, magkaroon ng contact yung family sa, ibig sabihin yung may distraction, may Oo. nagrereklamo. Oo. Correct. Pero as long as walang witness, Oo. ibig sabihin wala At walang namang, evidence, walang evidence, okay lang. okay lang. Kasi sa barko, honestly sa mga friend ko dyan, honestly, ang katotohanan sa ganyang mga bagay, ibig sabihin, halos gawain ng lahat eh. Kaya, ang pinaka-safe ay, dahil nga sa loneliness, dahil nga sa, kumbaga, politika rin, politika in a way dahil pressure, hard time, Alam ko na Para- yan. Oo. para ikaw ma-protect, magkaroon ng protection. Manguha ka ng protection. Another Kaya, reason pa-boyfriend ka ang na, another reason pa-girlfriend ka nakita na. ko, nag-ipon, ay gumastos, kailangan ng sponsor. Oh. Sir Noel, kasi nasa cruise tayo, parang feeling ko hindi ako makakaramdam ng loneliness. Kasi sa sobrang busy nyo at maraming kayong trabahador doon, ang tanong ko, yung job description nyo ba, nasusunod yan? Halimbawa, Actually, chef lang kayo, yun lang ba ang ginagawa nyo? between job description, between yung pipirma ka ng kontrata, nagkakatalo na yan sa sistema ng barko. Sa barko uli. Kasi, Mhm. ang kalakaran sa barko, kung yung nauna sa'yo, kinaya, dapat Kaya, yun ang standard. gagawin mo rin. Kung bayani yung hindi natutulog yung Nauna sa'yo. nauna sa'yo, bayani. Kung Ay, minsan, Trabaho. ang sabi niya ay workaholic siya. Oo. Ay, ikaw naman, ang mentality mo, this is my contract, this is my job Job. description. Hindi magmamatch yun. Ay. Doon magkakaroon ng reklamo.
Pero meron tayong ILO, yung International Labor Organization na sinabi ni Kapitan Tabaldo, yung guest namin, na pinoprotektahan na ngayon ang mga seafarer sa scope of work and the time. So dapat Ang sa kanila 8-10 hours maximum. Ang nakita ko kasi doon, minsan yung capacity kasi ng manggagawa, hindi match doon sa bilis. At yung knowledge, hindi ganun siya ka-match din. Katugma. Kaya nagkakaproblema siya sa time requirements. Ah, Kaya ang kasi ending, mahina ka, parang oy. akala niya pagkadami-dami ng trabaho niya. Dahil hindi rin siya organized. Hindi siya systematic and organized. Exactly. So yung time management Kaya niya is mahalaga, slow. Yes. mahalaga na bago ka mag-employed ng isang crew, Oh, yes. para maiwasan yung tinatawag na mga ganung mabagay, dapat situate na competent yun Oh, so sa paano sa na? standard nila. Oh. Kasi may standard nagagawa nung iba, tapos hindi mo magagawa. Nagawa nung isa yung standard. Mm. Kung siya nagagawa niya yung trabaho ng maiksi, tapos ikaw 16 hours ka, 15 hours ka, di may Discrepancy basehan. na sabihin, oy, hina mo ha. Nauutusan po ba kayo bukod sa, di ba chef po kayo, nauutusan ba kayo ng ibang trabaho bukod sa paggagawa nyo ng mga pastries? Ang totoo, kasi nga, for almost 14 years akong nagbabarko at iba-ibang mga barko, kagaya ng sabi ko, nakasyam ako. Talaga nakita ko yung different sistema ng mga barko. Yung unang barko ko, kapag ang trabaho mo lang talaga sa cook, at iba yung gumagawa ng loading, iba gumagawa ng pagbabasura. Tapos, may declaration through posting, kasi may night shift, may day shift. Kung sino yung gustong tumulong sa loading, babayaran nila, bawa $30. Pwede yun. Oo, di ba? Oo. Pag kunwari, Yung una, early 2008, 2009, tapos lumipat na ako sa ibang barko, nasurpresa ako doon sa mga, yun yung sistema. oo. Ito yung sistema dito iba yung sistema doon. So, depende dun sa Depende head and sa grupo. Barko, depende sa sistema. Bakit tataas ba ang ranggo nyo kapag sinunod nyo yung ibang utos ng na hindi nyo trabaho? Di ba, pag cook ka, dapat Ihuhuli cook ka lang. Hindi ka kuwan eh. Di ba, dapat cook ka lang. Oo. Kaso nga, kumbaga, bigyan din natin ng consideration yung sistema ng barko. Makikisama na yun. Yes, ang ibig exactly. sabihin. Kumbaga, tingnan mo yung sitwasyon, kapag nasa ibang barko ka na, para hindi ka magka-problema, ibig sabihin dapat, ready ka for the changes. Correct. Na makisama ka na kung kaya mo, gawin mo. Yes, oo. Like being a stewardess, hindi ko Ready. job yung pagbibigay kunwari ng tuwalya o Yes, hindi ko trabaho yung pagbibigay ng newspaper. Pero pag sabi ng senior ko na, can you do the newspaper and the towel? Yes. Sabi ko, sure. Kung kaya ko. Yes, oo. So, gawin ko muna yung duty ko. I said, okay, right after this, I'll do it. And minsan, binibilisan ko para mapagbigyan ko. So, pakikisama yan. Yes. Yeah. At saka isa pa, hindi ka naman din makakapagtanggi kasi nga, makikita mo, even the hotel manager, mga British pa yan, German pa yan, Dutch pa yan, sila yung nagbabasura. Nag-lead sila sa garbaging. Nag-lead sila sa loading. Yun yung sistema ng barko. Bakit may kukumpara yung sistema ng old sa ngayon? So, kung kaya mo, okay, gawin mo. Doon nagkakaroon kasi ng issue, yung sa comparison. Yeah. Pero, honestly, meron talagang kontrata na magaan at may kontratang mahirap. Masalikot. May kasamahan na happy ka, may kasamahan na hindi ka happy. Sa lahat ng bagay naman eh. Oo. Laging may Wala namang anti perfect. and may Yes, pro. So, for you to happy, accept. Accept. Yeah. For the sake of And money. smile and be friendly. Yes, oo. And makikisama Accept and talaga. adopt. Yun lang yun. Makikisama lang talaga. You know? Sa akin sa kabuuan, as a seafarer bilang OFW, talagang obey your master. Okay. Kung may seniority yan. Yes, oo. So, sa kabuuan naman, about sa kaperahan, kayo po ba ay nakaipon? At naging happy ba kayo? Overwhelming kasi happy naman Wow. ako kasi Over. i-consider mo naman yung minimum wages, no? Napakaliit. Na nag-earn lang ako that time ng 3,000 or 7,000 monthly.
Tapos nakarating ako sa 120,000. Ang laking nagagawa Ang nun. laking diferensya. Di ba? Laking nagagawa nun. Oo. Napakalaki. Pero hindi ko na kailangang sabihin kung saan siya napunta. Mm-mm. Ang masasabi ko lang, I just want to encourage everyone Mhm. na talagang may chance na magkaroon ka ng ganung salary kung gugustuhin mo. Oo. Kasi Yun. At many bahala ka will, na kung saan mo igagastos. yes, oo, many will depend on you. Hindi ko True. naisipan magsiperer, ano? Hindi nga popular eh. Kaya, naku, yung mga kabataan ngayon. Oo. Saka very rewarding ang seafarer, especially kung napunta ka sa mga world cruise. Ako, nakarating ako sa Pyramid of Egypt, nahawakan ko ang bricks. Nakalakad ako sa Sahara Desert, nahawakan ko ang tubig ng Nile River. Nakaligo ako sa Blue Lagoon ng Iceland. Wow. Nakarating ako Wow. kay Jesus Christ the Redeemer. Yeah. Kasi may mga Around tour the yan. Oo, yes, yes. Makakapag-avail ka at binibigay yan ng kumpanya. Mm. Paano naman yung, hindi ba kayo nahihilo from the beginning? Ayun ang yun ang talagang dapat mong pagandaan kasi disaster talaga yun. Nakakahilo. Siyempre, Na-experience ko na maalon eh. nag-declare yung captain namin. Although hindi abandon ship, pero ang sabi niya, look after yourself. Ibig sabihin, wag mo nang tingnan mo mababasag dahil nilalamon na talaga kami ng Oo. tubig dahil nasa gitna kami na dalawang bagyo. Parang yan, oo. Tapos nasa lugar pa kami ng most risky ocean in the world. Mm. Pero Ano yan, sa Bahamas? Naranasan No, niyo yung sa Great barko? Passage Dalawa papuntang ganun? Antarctica, Antarctica. maano doon, Maalon. maalon tayo malala. Tapos sinabayan pa ng Yikes. bagyo. Pero, siyempre, inisip mo na lang, 4 million yan. Alam mo yun, pag nilamon ka ng tubig, 4 million sa pamilya mo yun. 75,000 US dollar yun. Kakalma ka na lang sa gano'n. Bahala na, di ba? Galing Bahala nga. na agad. 75,000. Kung lamunin ka ng dagat, lamunin ka ng dagat. 4 million yon pag 4 nalaman million ka. 4 million yun. Ganon. 4 million daw pag linamon ka ng dagat. Noon pa yun na, ewan ko. Noon pa yun na, ewan ko ngayon. Mas mataas na Siguro mas siguro. mataas ngayon. Mas Oo. mataas. Pag linamon ka na ngayon siguro, 8 million na. Kasama na kasi yung sa trabaho ng seafarer, yung Correct. mga disaster. Para sa airplane din, I mean, you can crash anytime, but depends, diba? So, sa mga cruise ship naman, hindi naman maraming nababalita na nagkaka-aksidente o hindi, nilamon siya ng tubig. Sa ngayon, dahil accurate Accurate Correct. naman. Oo. Magaganda Ma- din gawa ma- ng ma- barko. Maano na, ang technology ay very powerful. Oo, na pag may mas, bagyo. Yes, hindi Tsaka ba- may internet din kayo sa barko, di ba? mas happy na ngayon kung tutusin. Oo. Yan. So talaga, in overall, to be a seafarer in a cruise ship, ay ang ganda. Maganda talaga. Worth the struggles. or Maganda pain. siya kapag handa ka. What is handa? What do you Oo, mean by I why mean, handa? matatag ka. tatag? Tatag. Okay. Ibig sabihin, handa ka sa mga hamon, handa ka sa mga sorpresa. Kasi may culture shock dyan. Yung kagaya ng sinasabi Yes, ko, yes. may homesick, may unfair labor practice, may bully. Kahit sabihin mong mataas ang standard, pero sa actual, Marami pa rin. ibig Kaya- sabihin, nandun talaga yun, given yun. Mm-mm. Pero pinoprotektahan yun ng company. Pero nangyayari yun sa loob. Mm-mm. Pero bilang isang, ibig sabihin yung competent or handa ka, kaya mo naman i-manage yun na maayos. Ay, sa barko pala, sino yung pinaka laging natitipan? Di ba? May tip yan? Sa cruise, ha? Yan yung, Oo, yan yung iyak waiter. namin. Anong Waiters. position? Actually, yan yung drama Bar. sa barko. Pag-cook ka, wag kang, kung gusto mo ng pera sa cruise ship, Oo. Waiter Mag-waiter ka? ka. mag-waiter ka, Waiter. mag-bar ka, Mag-waiter ka. mag- Mag-singer ka. Singer. mag-housekeeping ka. Kung gusto mo house- ng more money. Pero sa cook, sagana ka lang sa pagkain. Ayun. Pero kami, ibig sabihin, kumbaga, yun lang yung sa amin, masagana kami sa pagkain. O, ang Kasi, magtitip sa inyo, yung mga kumakain Yes, ng oo. colleagues nyo. Di ba? pakikisama lang din. Ibig sabihin, Pakikisama na lalo nila. pag mabait yung executive chef, mabait naman yung hotel manager, kapag hindi naman sila nagko-cost cutting. Mm-mm. Ibig sabihin, pwedeng magluto ang mga cook at pagkatapos ay ibigay sa mga Pilipino na gusto ng mga Filipino food. Yes, yes, Tapos at yes. the end of the cruise, pwede silang magbigay ng Magbigay. pabuya. Pabuya dun sa Parang mga extra chef. income. Oo, sa'yo. Okay, sure. Pakisamahan lang talaga. Oo, siguro sila, they try to pitch in na, sige, bigyan natin si chef
Kasi lagi sa tayo Especially sa mga malalaking barko na merong 30 o 40 nationality. Tapos ang crew cook nyo, Indiano, halos hindi mo makain yung pagkain. Alam mo, ang sardina sa barko Paano parang Gold. napakasarap. Gold yung sardinas. Yes, oo. So nagdadala kayo ng mga Alam ko yan. Sardinas talagang Nagbabaon ka? pag may mga Filipino restaurant, sugod ng mga Pilipino dahil Oh. yung pagkain hindi mo makakain. pero Dahil you can bring on board when you leave yung mga pwede, corned beef, Pwede, sardinas na pwede. wag na magsasalita ng kwan. pwede. Yung, meron naman Kay kasi mga sponsor, lalabas yung mga Pilipino para mag-grocery, bumili ng mga pagkain kasi nga sayo mo sa gusto mo, kung ano yung nakaset up na menu, yun ang available for Okay, your ano lunch na, and kumusta dinner. naman yung insurance nyo? Ang insurance din namin, ako naman, actually, nakita ko naman, very mabisa naman ng mga insurance, especially kung nagkaroon ka ng medical report. Mhm. Nakita ko naman, applied naman ng maayos. At ang pinaka masasabi ko na dapat manatili, yung mag-membership ng Amasop. Kasi Ano yung yun? Amasop, kasi parang insurance din yan. Kasi yung kagaya ng tatay ko, prostate cancer stage siya, stage 4, na avail yung kanyang na-diagnose siya nang walang bayad talaga. Bakit seafarer din? Kasi hindi lahat ng ang daddy nyo naging seafarer? No, hindi kasi lahat ng vessel member. Malaking advantage 'yon kapag member ng Amasop ang vessel. Kasi nga meron extra dito sa Pilipinas kasi 'yon, hindi yun iba yung medical benefits on board, iba yung medical benefits sa Pilipinas. So, dapat dalawa ang kukunin Pag nandito mo? ka sa Pilipinas, dahil nandito yung Amasop, Oh. covered pati yung magulang mo, immediate. Yun yung, Ano yung ibig sabihin yung Ayos. Amasoft? Is that Soft? Pangalan ng Amasok. ano po Insurance. yun, parang isa po siyang organization na mga seafarer. Oh, Na, nandyan sa organization. may, normally nandyan sa may Intramuros, Okay. na nagbibigay benepisyo hindi lang sa medical, maging sa financial. So, pero pag nagme-member ka dyan, meron kang Amasoft. membership fee. $50. Uy, malaki na rin kung marami kayo. Share. Ano yun? Tas, Seafarer lang? dati, Sila sa 25 Manila organization. or parang SSS, 25 for me, 25 for the company. Organization. company. For the company. Oh, yeah. Okay. So, meron na ka bang kilala na aksidente while on board tapos hindi nabayaran? Meron mga nagrereklamo. Yung mga nagrereklamo, pwede naman silang sumangguni sa mga attorney naman dito sa Pilipinas na pwede silang tulungan. Parang ganun, kasi kung hindi ka happy doon sa binigay na bawa, sa palagay mo, I-contesta mo. na agrabyado ka, which is, ang mga seafarer ay very, very educated na sa ganyang mga bagay. So, may contestation. So, apparently, pag meron pang further, sabi Yes, mo, exactly. binigayan ka pero hindi, Yeah. kaya kung pinag-usapan natin, so parte ng Magna Carta, pwede ang DMW, the Foreign Migrant Worker, mag-intervene. Yes. Kaya nga lang yung sinasabi kong merong bond. Pero Yes. pag-usapan natin sa Magna Carta Oo. yan. So, next time. Next year yon. Oo, so manood po kayo. So, mayroon kang naririnig din. Ayan, maganda kasi pag-uusapan natin yung mga benefits na talagang nababayaran ng tama. Speaking of benefits, I will grab this opportunity. Ang company kasi namin, from the very beginning naman sinabi nila na wala kayong retirement fee. Ayun, So, yun. kakalma ka. Retirement. So, kakalma Oo. ka, di ba? Dahil from the very Kailangan beginning talaga mag-ipon. Di ba? From the very beginning. Pero nakita ko kasi 4 years na akong staff, nakita ko yung kahalagahan ng retirement fee. Dahil hindi naman, ako kasi, nung nag-desisyon akong hindi magbarko, meron akong hawak, pero iba pa rin yung may retirement. Kasi Ayun. naka 11 years Yung ako eh. retirement mo, parang SSS ba yun? May company, Hindi, company. may mga company na Hindi, parang ganun. nagpa-practice na pag nag 10 years GSIS. ka o kaya 5 years ka, O, yun. pag ayaw mo na, may ibabalik sa'yo. Oo. Parang local Parang job. empleyado. Parang But, empleyado. Talking about that, so pwedeng nag 2 years contract ka, tapos hindi mo na-renew, tapos pwede bang continuous na next time naman, nag-apply ka na naman dyan, so nakompleto mo yung 10 years o 5 years. Kasi per contract kayo, di ba? Binababa kayo. tapos- yan. May kumpanya na pag nagstay ka sa 10 years sa kumpanya, nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng entitled
for the Pero retirement. hindi possible yun kasi per Kung contract kayo. kung pabalik kung paano ka kung Pabalik-balik. patalon-talon ka iba-iba kumpanya mo hindi mangyayari. Oh, Siguro isa 'yun na dapat nabigyan din ng Magstay ka. taon ng government na kahit na patalon-talon yung pero kahit patalon-talon palipat-lipat ng company pero considering na nag-continuous yung kanyang journey as a seafarer, umabot siya ng 15 years, dapat kahit paano meron siyang Eh, saan retirement. manggagaling yun? Pag-divide din natin Yun dun nga, sa very, very. pinagtatalon-talonan mo. So, siguro kailangan yan ng pag-uusapan ng forum yan, ng Oo, boom di ba? vessel. Di ba? Ako kasi "Oy, parang let's naging compensate concern them." ko eh. Kaya nga ako nandito eh. Naging Yeah. concern ko yung retirement eh. Yes. Kasi amin naman kasi talaga, wala naman talaga sinabing meron. Pero meron silang consideration. Nagbigay sila ng 10 years ng $250 plus flake. Laki. Oo. Na 250 ano yun? Every 10 years. 10 years? Oh, pero kasi hindi ka naman dapat mag-complain kasi nga from the very beginning, detail naman sinabi yun. Pero yung ibang kumpanya kasi, talagang from the very start na onboard ka, pag nagtagal ka rito, may retirement ka, kaya magstay ka rito. Yun naman yung motivation. Para Alam hindi ka mo, palipat-lipat. so yung issue na yan, mahirap kasi it will involve other companies to do Exactly. that para magkaroon kayo ng retirement. Pero ang gagawin ko siguro, since mataas yung mga sahod natin, di ba ang dami mga Tama. Yeah, insurance? pwede kayo Yes, tama. Correct. magpa-insured sa akin dahil Correct. I'm an Di ba may insurance mga famous na consultant. insurance? O yan, mag-sponsor kayo mga insurance Ah. company, hindi ko ito babanggitin. Yeah. Pero, di ba pag maghulog ka noon, after 5 years, Yes. ganito ang makikita mo. Yes. After Oo, 10 years, Mag-earn ilang million yung million. money nila. And Ah, also, yung igagawin nilang investment, yung Yes. pera mo, Kaya- mas lalaki pa yung Kaya kita marami mo. tayong mga individual insurances ngayon. Katulad ng mga seafarer, dapat mag-invest na kayo sa mga insurances ninyo kasi wala kayong retirement. Yes. Kung dahil dyan, pwede nyo akong kontakin. Ayan. O kaya may Ay, SSS sila. Yes. And- may SS kami. Yeah. Pero maliit lang ang SSS. pero at least malaking matutulong. Marami silang mga benefits. Konti. So, 15 minutes na lang tayo. Ano po ang maia-advise ninyo para sa ating mga gustong mag-seafarer, sumampa sa barko, Sir Noel? Well, I would like to encourage everyone, especially sa bawat individual na gusto ng advancement in life, mas mabilis, mas efektibo, mas realidad, na very possible yung dreams eh, kasi sa laki ng offer. May 250,000, may 300,000, Wow. may 150. Ang Wow. start pa lang ng dishwasher ka lang 50 na. Wow. 50,000 na. Yes. Imagine. Oo. At ang Pupunta kaganda- ka sa Middle East, 25,000 lang Ano? hanggang alas 20 10 lang, ng madaling araw. At kagandahan, Hanggang alas 3, ang naghuhugas ka cruise pa ship rin. nagpo-promote ng promotion. Oh? Hindi Promote hahayaan na nag-start ka ng dishwashing. They push everyone na mag-cross training ka sa bar. Ayun. Ayun. Mag 2 hours ka diyan. Bagay ako Ayun. sa Pero barko. libre 'yon. Ibig sabihin parang para Free training. kung magte-Tesla ka, magbabayad ka rin. Hindi, libre na ngayon sa Tesla. I mean kung Mamamasahe ka lang. mag-enroll ka, Mm. 'di ba? Samantala Oo, doon on mag-enroll ka. board. On board ka na, magduduty Eh, actual ka. na. maganda yon. Progressive Then, training. Kapag nakitaan ka ng competent kakayahan ka, or oo. mabilis kang matuto, sa next contract mo ipopromote ka ng assistant. Hindi sila tumitingin sa edukasyon, Mm-mm. Tumitingin Sa sila kakayahan mo. sa kakayanan mo. Pero I think Good. high school graduate and must be able to speak English. all Filipino, Importante yan. all Filipino are very fluent sa I English. know po, pero maganda na yung, minsan sabihin mo, I Very speak fluent. English, pero Kaysa sa mga hindi ibang marunong Asian country. magbasa ng manual o yung mga Ay, instruction. tama. Pag sa diba? barko, Siguro kailangan mag-aaral ka rin. Basic English. So, paki-invite po. So, dapat marunong ka ng good basic English na kaya mong basahin yung Yes, instruction. Lalo na, Self-study, diba? self-study. Self-study. Pero pwede na rin. Meron na ang TESDA ngayon. Mhm. Ang ating government. Nagbibigay ng language. Libreng edukasyon. Skill. Skill. language Libre skills, po. Online. May, Online. may allowance pa yan. Japanese, English, Korean language, Arabic, meron po tayo lahat yan.
Yan. Mm. Tapos, kung pwede, para umangat ka na, instead na mag-aral-aral ka ng, hindi ko naman lalangin, ng another course, mag-aral na kayo ng F&B. Ano yung hotel management course? 2 years lang yun, di ba? Oo, much better yon kasi at least competent ka na. Yes. Ano, Mag-practice literally, ang ibig sabihin yung sa theory, Pwede ano ka na. na, Mataas-taas advanced ka ka na na, sa... di ba? ka na. Knowledge mo As- okay Oo. na. At saka, kung yung nag-experience ka na sa mga Hotel. hotels, maganda yon sabihin natin. Pagdating ka sa cooking, yung experience kasi mas powerful kaysa sa education eh. Yes, Mas, kahit saan ang yan. mga principal doon sila nakatutok eh. Totoo Doon yan. sa experience. Sa Experience experience mo. eh. Nakatutok sila. Yun ang focus nila. Hindi Yes. sila tumitingin sa education. Bago ka, newly Oo. graduate ka, wala ka namang experience. Mm. Mas gusto Oo. nila yung 3 years experience Yan. mo kahit na high school ka eh. Totoo yan. So para i-upskill natin yung mga gustong magtrabaho sa barko, may libre din sa TESDA ng training ng Sinasabi niya, beverage, yeah. bar, Yes. cooking, lahat. Kompleto. Libre po 'yon. Siguro pamasahe, pero meron ka ring allowance, Allowance. ata. Yes. So, let's make avail of what the government is Yes. offering us. So, kung gusto niyo mga anak niyo gusto magtrabaho sa barko at high school graduate siya, wala pa siyang experience, mag-aral po kayo. English, lahat, pati housekeeping, pati cooking, pati yung Bartending. bartending. Meron. Even pwede po. cosmetology. Ayan, kasi meron din cosmetology sa barko, di ba? Kompleto. Masahista and Kompleto. everything. Okay, so ayan. So ano naman yung masasabi niyo para maging matibay ang loob nila As a seafarer. as a seafarer? Ano yung aside sa being spirituality, kasi naniniwala ako diyan na kung panahon ko nang mamatay, siguro nandoon na kay God or kaya kung ano yung mangyayari sa buhay, kung hindi mo makuha, enjoy. ma-attain, nakakuan na yan, na kay God na after all what you can do. So, aside from being spiritual, ano pa yung strength na nagkukuan sa'yo? Sa akin yung dynamo, yung willpower mo. Willpower. Oo, kasi wala namang Kaya makakatulong ko sa'yo to, kundi makaya ikaw. ko to. Mm-mm. Ikaw. Kumbaga, many will depend on you. Mm-mm. Yung willpower mo. Kung gusto mong magkabahay, kung gusto mong Yun. makatulong, kung gusto mong, yung willpower ang magpupush sa'yo eh. O yung motivasyon mo. Yes, yung Na motivation bakit mo. nagpapakahirap ka dyan. Yes. Ano ka nito? Oh, Kumbaga, diba? susundan na yan ng positive, susundan na yan ng courage, susundan na yan ng hope, and every time. Isang araw, magiging happy ka na. I think also for the love of everything. Dahil mahal mo yung pamilya mo, mahal mong nanay mo, gusto mong bigyan siya ng bahay, ng kondo, o yung Yes, asawa oh, mo, yes, o yung pamilya mo. Yun love, yun talaga ang Yes. motivator. Yes. Kasi pag wala kang motivation, sarili mo lang, parang tatamad-tamad ka talaga. So what? I don't care. Parang ganun Wala ang kang attitude. inspirasyon. Yeah. Ang mahalaga lang naman, may goal setting ka. Pag na-home Correct. ng goal setting mo, pwede ka na magpahinga. Yeah. Ikaw, Basta nakuha na-achieve mo mo na. na yung Oo, goal mo, nakuha ko no? na yung gusto ko, kaya happy na ako. Nakita Okay. ko yung mukha niya, glowing. Yes. Walang wrinkles, Oo naman. nothing. Pero Okay. So, ang huling payo, Ang may papayo ko especially sa aking mga kapwa seafarer ay kagaya ng kumbaga gasgas na payo ay mag-invest, mahalin ng kinita, maging wise na ito yung maging kagalakan nyo. Yun yung makonsume nyo yung pinaghirapan nyo with a happy life. yes. At yes. ano naman pwede mong sabihin Very sa mga well said. naiiwan na mga asawa? Nagkakahiwalay Sa mga dahil naiiwan na sa asawa trabaho. because ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagbarko, understanding. Yeah, understanding. Oo, consideration, understanding, at higit sa lahat ay, kumbaga, patunayan nyo na deserving kayo doon sa mga nakilala nila. Oo, huwag kayong pasaway, lalo na sa mga anak. Kasi ang issue naman kasi dyan, sa totoo lang, for the sake of the future. Yeah. At sa mga anak, huwag pasaway, nagpapakahirap si tatay at Oo. nanay. Normal kung nasa naman. Bigyan ng barko. importansya yung pagtatrabaho ng mga OFW. Yes. Alam Para niyo, mahirap. ma-inspired. Nakangiti lang si Chef Noel, pero pag initi-gritty natin kung paano yung hirap at iyak niya rin at pagod at pawis ay
mahirap. Pero kaya mga anak, mga wives and husband, please, pag-ingatan nyo yung kinikita na binibigay sa inyo ng ating seafarer na kapamilya. OFW. Okay? And lagi kong sinasabi, mag-ipon habang malakas. Ipunin nyo yung mga binibigay ni husband o ni wife na seafarer at kumuha kayo ng health insurance, lalo na para Yes. sa husband. At saka, mahalin ang iyong mga asawa kahit malayo pa sila. Okay, so thank you so much. Ang galing, masaya. Balik ka uli ha, Noah. Maraming salamat Kasi po, Noel tatanungin Sabat. My namin pleasure. kung paano yung mga trabaho ng pagka-chef. Okay, kasi isang job rin yan, di ba? So, ayan, you wanna say something? Okay, thank you so much. At natapos muli ang ating talakayan. Maraming salamat, Sir Noel Sabat, sa pag-share nyo ng inyong OFW story dito sa amin. And follow us sa Facebook, Bagong Pilipinas, at sa YouTube at Kumusta Ka Bagong Pilipinas? Ayan po. Kumusta Ka Bagong Pilipinas? Please subscribe and follow, likes, and comment po tayo. Thank you so much! And also, Lagi niyo pong abangan ang Kamusta Ka Bagong Pilipinas. At sa ating guest ngayon, thank you so much Mr. Noel Sabat. My Yes. pleasure. and of course, I want to thank our Bagong Pilipinas Studio Technical Director, Sir Mark Anthony Maban, and our cameraman, Glenn Abion and Angelo Durimendez and of course kay Miss Alicia and Jillian. 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 And And thank to you, Miss Jillian. Alicia Villa, the PCO Head of Operation and Program Development Officer ng Bagong Pilipinas Studio, and her beautiful assistant, Program Operations, Miss Jillian Pascual. Okay. Maraming salamat! salamat. Kumusta Thank ka you so much. Bagong Pilipinas? Yes.